Hindi ka criminology students or aspiring police officers pag hindi mo kilala si Wangbo Virus. Good morning mga tol. Morning ngayon mga tol. Maaga pa, mga alas 6 pa lang ng umaga. Yun, medyo may time tayo na makapag-vlog ulit. Ayan, nagkakape ako. Habang nagkakape ko ngayon, sasagutin ko yung mga tanong na naipon na rito sa akin. Yung mga pinag-i-screenshot ko ng mga questions nyo from FB, from dito sa YouTube. Yung iba, dun sa TikTok. Yung TikTok mga tol, hindi nauubusan ng tanong, 24 hours. Hindi sunod-sunod yung mga mga messages doon. Pero iba, babalik-balik mo din. Same lang din ang mga tanong nyo, mga usual questions. So ngayon, yan, isa-isahin ko yung mga ibang tanong nyo. Hanggang sa makaya lang natin sagutan, no? Ngayong araw. Hindi ngayong araw. Ngayong araw. Hanggang mamaya pa naman tong vlog ko. Hanggang gabi pa siguro to. Hindi pa to matapos. Pag matapos ko siya, ay ipopost ko mamaya. Bago ako maligo, sagutin ko to ibang tanong. Okay, so etong first question. Yan yung mata ko mga tol, baka may muta pa dyan. Okay, sa ipon, hindi ko alam kung ilan ang kaya mo ipunin, no? Pero depende kasi mga tol kung gaano kalayo yung pag-a-applyan mo dyan sa bahay mo. Kasi syempre, madalas pupunta kayo dun sa camp. Kasi magpapasa kayo ng folders doon. Kasi usually, kami nun halos araw-araw Syempre, masahe ka, di ba? Masahe mo, pagkain mo, merienda pa. Yan, tapos minsan may mga kailangan ipa-photocopy. So, hindi naman kailangan bulto na may pera ka kaagad. Pwede mo naman hiram-hiraman lang araw-araw kung importante lang, kada alis mo, may baong ka lang na yung parang nag-aaral ka lang din sa school. Ng pamasahe mo, pagkain, ganyan. Kasi wala namang bayad mag-apply sa PNP mga tol. Libre naman yan. So siguro ang magagastusan mo lang dyan yung mga pagkuha ng mga requirements. Yan. Ang alam ko medyo mahal dyan yung yung PSA. 400 plus yata, di ba? Tapos syempre yung mga ibang certification. Tapos syempre iba-iba rin naman ang lugar niya kung saan mo kukunin, di ba? Iba yung pagkukuha mo ng NBI. Tapos strike ka na naman dun sa kukuha mo ng police clearance, sa mga sedula. Tapos iba na naman kukuha mo ng court clearance. Ganon. Lalo na kung nagko-commute ka, mahirap, di ba? Kaya mahirap din i-estimate kung ilan ba dapat yung kailangang ipon para sa'yo kasi nga depende sa layo, depende sa sa lugar. Pero siyempre mas maganda pa rin yung kung may ipon ka. Kung kaya mo mag-ipon, di mag-ipon ka. Siguro mga 20,000, malaki na yun. Mga 30, malaki na yun. Tapos isa pa pala sa magagastusan yung mga tol, pag natanggap ka na, nakapag final deliberation na kayo, ganyan. Yung mga gamit na dadalhin, kasi sa amin ng mga tol, nagdala kami ng mga set ng camouflage, white rubber shoes, ilang pirasong white t-shirt, ilang pirasong black shirt, black shorts, ganyan, puting medyas, combat, yan. Syempre that time mga tol, wala man akong mga ganon. Wala rin ako mahiraman ng luma. Kaya nga sabi ko dun sa dating vlog ko na kung meron kayong mga kilala na nag-training na dati, hiramin niyo yung mga lumang gamit nila. Kasi hindi naman importanteng bago pag nag-training kasi nga madalas takbo lang naman kayong takbo, exercise, gulong-gulong, sit-ups, tapos sa lupa lang ganyan. So lagi kayong madumi. Sa madaling salita. Ayun, kung bago yung susutin mo, sayang, di ba? Pero sa akin mga tol, yun talaga yung nangyari. Puro bago. Malay ko naman, hindi ko man alam. Pero siyempre, nandun na naman sa training, wala tayong magawa ron. Pero okay rin bang bago mga tol kasi parang kahit madungis ka, kahit madumi ka, parang gwapo-gwapo ka pa rin tingnan kasi maganda yung yung unisuot mo kaysa naman pangit ka na, maitim ka pa tapos ang dugyot-dugyot pa ng suot mo, yung talagang faded na masyado, di ba? Sa bagay, wala problema yung mga tol. Okay lang din yun kasi kayo lang naman yung tao sa loob ng training center unless siguro kung meron kang crush doon na classmate mo, yan. Kit-kit ka lang konti. Siyempre, forma-forma ka konti, no? Yan. Pero yun nga mga tol, hindi importante kung bago or luma yung suot mo dun. Importante, nakaka-perform ka ng exercise. Yan, importante ron. So yun, kung may chance kayo na makapag-ipon, maganda rin yan. Ipon-ipon kayo ng konti para at least hindi rin mabigla, di ba? At least kung mag-a-apply ka na, meron ka ng hugot-hugutin dyan sa wallet mo na pamasahe, mabilisan lang, pamasahe, pagkain mo. Hindi ka na manghihingi masyado sa parents mo or kung kanino man.
Pero kung wala ka talagang maipon, dahil wala ka naman pang trabaho, di ba? Maghanap pa ng ng tao na susuporta sa'yo, no? Financially na makakatulong. Maglambing-lambing ka na dyan sa mga kamag-anak mo, friends mo. Magparinig ka na kagad. Hindi mo, mag-a-apply ako, ganun. Pag nag-apply na ako, pahiram-hiramin mo naman ako, ganun. Tapos, hindi lang isang tao yung hiraman mo. Para, alam namang araw-araw ka sa kanya manghihiram, buwisit din yun, di ba? Marami kang hiraman para iba-iba. Pero syempre, babayaran mo rin yung pag may trabaho ka na. Grabe ka naman. Kasi libre mo rin. Ganun ba, ngayong araw, sa pinsan mo, tira mo na dyan, 500. Bukas, naman sa kaibigan mo, tira mo 500. Ganun. Kasi pag pulis ka ng mga tol, kaya mo na yan sila bayaran. Isang sweldo mo lang yan, bayad mo na yan sila lahat. Nga pala, yung sweldo natin, nagtitraining pa lang kayo, first day pa lang sa training mga tol, may sweldo na yan. Huwag kayong mag-quit sa training mga tol. Kasi sayang, so masweldo, tapos mag-quit ka, di ba? Isipin mo lang, nagpapalakas ka doon. Lahat ng mga paghihirap na ginagawa mo sa loob. Ano yan? Pampalakas ng katawan. Biro mo, push up ka ng push up, sit ups ka ng sit ups, takbo ka ng takbo. Para kanino ba yun? Para ba yun sa AI or training staff? Di ba para sa'yo yun? Siyempre, pupulis ka malay mo, pagka-graduate mo pa lang, may habulin ka na dyang snatcher. Paano mahabol yan kung lalampa-lampa ka, di ba? Kasi pagka-graduate nyo pa lang, sa field na kayo usually ma-assign, sa mga checkpoint, yan, sa mga patrolling, mararanasan nyo talaga yan. Ito minsan problema mga tol, pag ako nagsasalita, kung saan napupunta yung topic ko Basta na umpisahan na, tuloy-tuloy na. Bayaan nyo lang ako kasi nagsasalita ako. Kasi, alam mo mga tol, medyo busy tayo, di ba? Ito, singit-singit na nga lang to kasi medyo maaga ako ngayon. Buti lang, maaga ako nakatulog mga tol. Yun, at least may time tayo makapag-usap ngayon. Kasi namimiss na ako masyado. Ayun, tapos may naalala pala ako, paano raw naglalaba sa training school. Merong kasi mga tol, sa training school, sa amin nun siguro depende rin sa mga ibang training center. Sa amin nun, may mga civilian na pumapasok, kumukuha ng labada namin. Kasi yung training school namin mga tol, yung palibot nun, mga bahay-bahay lang din. So parang yun yung mga sideline din ng mga tao doon. Pag may mga recruits, masaya sila kasi parang kumbaga may income sila, ganyan. So papasok sila doon, tapos ikaw mamili ka kung sino yung kukunin mo na bandera kasi marami sila So parang yun yung magiging suki-suki mo. Tapos kami, yun, may sako bag yun, doon namin lalagay yung mga namin, madumi. Tapos may araw yan kung kailan sila magkolekta. Tapos mga after 2 days or 3 days, balik na yung laban sa'yo. Mabango na. Tapos minsan mga tol, doon na rin ako nagpapabili ng take life ko. Okay, maingay Buti, lagyan mo naman ng dyan. Yan. Chocolate dyan o kaya yung junk food yung sako ko. Yan. Minsan Yossi. Kaya si Wangbo, imbis ng minto na sa Yossi mga tol, nakaka-Yossi pa rin minsan sa training center. Hindi na to sa likod sa CR. Kabang-kaba ako mga tol kasi baka makita yung usok, patay naman si Wangbo. Swerte, hindi naman ako nahuli mga tol kasi kung nahuli ako, matulad ako dun sa classmate ko mga tol. Isang sinindihan mga tol, lagi sa ilong, lagi sa buta sabi, puro na sigarilyo, usok, sabay-sabay. Isip-isip ko, buwisit ko, nahuli ako, patay. Tapos, andun sa loob ng tent, ubo-ubo sa mga tol. Kasi nga mga tol, hindi naman na kailangan na magpa-laundry ka talaga kasi may marami rin ako mga classmates na nagtitipid. Sabi ko nga minsan, yung body ko, kripot mga tol. Sabi ko minsan, paggabi, yung pag-taps na, yung matulog na, yung time for all personnel to sleep. Taps namin yan mga tol, mga alas 12, ganyan, sa alauna maging araw. Sabihin yan, takbo na sa banks, time matulog. Yung body ko mga tol, ako, naglalaba pa minsan. Sabi ko, grabe ka naman body, ipa-laundry mo lang yan. Imbis na yung time mo na ipahinga, ilalaba mo pa. Sabi niya, yaan mo na ba di, sayang pera. Kuripot mga tol. So, pwede rin yun, kung wala kang tiwala dun sa labandera o nagtitipid ka, pwede ka maglaba. Basta yung oras ng laba mo, hindi yung oras ng training. Usually, talagang yung pag-tops na namin na tinatawag. So, yun na. Usually, yun nga. From 12 to 4 or 1 to 4, depende. Basta maging oras. O dyan din sa tops mga tol, dyan na rin ako nakakaligo ng maayos kasi usually pag tops na kasi mga tol, siyempre matulog na mga AA tulog na yan. Hindi na yung gugulo. Gira lang yung time na biglaan magpa-perform. May mga ganong eksena.
Pero minsan lang naman. Ayun na, doon ako makakalig maayos. Kasi hindi ka pwedeng maligo nung during the day na kasi biglang mag-formation yan, nandun ka pa CR. Yun. Usually maligo ako mga alas 2 madaling araw, ganyan. Tapos siyempre, paghiga ko, magsuot na ako, ready na ako sa sapatos ko, ganyan. Para pag pito, takbo na. Wala nang doon, di ka na makakahilamos, di ka na mag-toothbrush. Hindi mo na maisip yun. Unless nagigising ka ng mas maaga before ang pito, yan, makahilamos sa ka-toothbrush ka pa. Halimbawa, alam mo, ang pito, alas 4. Di alas 3 missing ka na. Anong gagawin mo dyan? Toothbrush ka pa dyan, maghilamos ka pa dyan, anong gagawin, maligo ka. Pwede yun. Ako, wala na mga tol. Pag pito, takbo na. Madilim din naman Tapos mag-exercise naman. Ano mo pa yan? Kahit nga mupa mo, hindi mo na mga matatanggal Bala na mabaw bunganga mo, hindi ka rin naman magsasalita. Di ba? Pag sa formation, madilim. Habang nag-accounting, ilan kayo, bilangin, 1, 2, 3, nakapikit ka rin. Dilim naman. Tapos pag nag-exercise na, pawisan ka. Tanggal rin na ang muta mo rin, Balik tayo dun sa topic natin kanina, yung sa ipon. Ang layo na naman na narating natin. Ayan, mga tol, huwag kayo masyadong mag-worry sa pag-apply nyo mga tol. Kailangan lang dyan, mga diskarte lang mga tol. Hindi naman na masamang manghiram, basta alam mo na babayaran mo. Tapos kung malaki-laki yung nautang nyo mga tol, ito pa pala isang mga advice sa inyo Huwag kayong maglo-loan para lang ibayad sa utang nyo mga tol. Kasi may iba gumagawa nun Mahirap kasi mag-loan mga tol kasi pag nag-loan kayo, ilang years pa yan usually babayaran. Minsan, bago pa matapos yung niloan mo na sweldo, makaka-reloan ka na naman kasi nagkaroon ka ng emergency. Yun nga pala mga tol, gusto ko lang din isingit na pag pulis ka na, ang maximum mo na pwedeng ma-loan. Yung utang yan mga tol sweldo niya na inutang mo, in-advance mo. Alam nyo magkano? 1 million mga tol. Kaya huwag kayong mabibigla dyan mga tol na bigla kayong maglo-loan tapos hindi nyo alam gagawin nyo sa pera nyo. Huwag nyo akong gayahin Hanggang ngayon may loan. Siguro pwede yan kung meron kang existing na business na before ka ng pulis tapos kumikita, idadagdag mo sa puhunan, pwede yun. Pero yung mag-uumpisa ka pa lang, wag mga tol. Kasi naranasan ko yan mga tol. Lahat ng negosyo ko, palpak. Sayang yung pera ko. Pwede yan, tama talaga yung magninegosyo ka. Yung maliit lang muna. Para pag nakita mo lumalaki, kumikita, diyan ka na magdagdag ng kapital. Ako baliktad kasi mga tol. Ayoko ng mga pa-small time natin. Gusto ko big time kaagad. Kaya big time lagapak din. So yun, sa 1 million mga tol na pwede mo ma-loan. Diba, sweldo ka ng 37,000 plus monthly. Actually, kinsenas yan. Pero sa monthly na lang natin bilangin mga tol. So, ang makakaltas sa 1 million mo na inutang mga tol, 15,000. So, imagine natin, balik kasi ang sweldo mga tol, di ba sabi ko 37,000. Meron pa yung 3,000 monthly mga tol na combat duty pay. Bali 40, di ba? So, 40,000 yung sweldo mo. Tapos, nag-loan ka ng 1 million. Ang makakaltas sa sweldo mo, 15,000. So, magkano na iwan? Bobo ko sa mathematics 40 minus 15. 25,000 mga tol. Biruin mo. Single ka. Tapos, wala kang binubuhay. Meron kang 25,000. Tapos may inutang ka pa na 1 million. Anong gagawin mo ngayon sa 1 million? Yun yung tanong ng mga tol. Dapat huwag kayo basta-basta mag-loan dyan. Ang iba, dito kasi pagka-probinsya kasi mga tol, so kinukuha nila mga yung mga sangla na palayan, sangla na farm, ganyan. Yung mga negosyante kasi mga tao rito mga tol. Kaya ikaw, huwag kang maglo-loan tapos bibili mo lang ng sasakyan, bibili mo lang ng ganito. Wag. So, advice sa inyo, huwag talagang gagawin yan. Huwag kayong mabigla na, pag pulis, bili ka agad ng loan, bili na motor, bili na ganito. Huwag ganon, kasi, yun, pag hindi mo kasi masyadong na-manage yung finance mo, magagaya ka sa akin mga tol. Milyonaryo noon, pulubi na ngayon. Magkala mga tol, kasi pag pulis na kayo, sabi ko nga lagi, mas marami akong mga tips and advice na mabibigay sa inyo. Yan. Kaya yan mga tol, pansinin yung mga bagong graduate. Kalain mo mga tol, pag-graduate pa lang, may 40,000 ka. Pwede ka nang, kung single ka naman talaga at wala ka naman binubuhay, pwede ka na kumuha ng bahay subdivision.
worth halimbawa, worth 6,000, 7,000, maganda na yan. Tapos kuha ka ng kotse, o worth mga 15,000 a month or 12,000, depende sa kotse. Malaki pa yung maiiwan sa'yo. O sabihin natin tag 10,000 yung bahay, 10,000 yung bahay, 10,000 yung kotse mo monthly. Meron ka pang 20,000 a month. Buhay na buhay ka. O, tapos lalaki ka, binata. Ooh, daming chicks. Babae ka naman. Huyo na si ex. O, ganun. Pagsikapan yung mga tol na makapasok kayo. O basta, i-manage nyo yung finance nyo. Huwag kayong sabi ko sa inyo. Hindi akong gagayahin talaga. O, pinapa-excite ko lang kayo mga tol. Sige na, parang mahaba na yung sinabi ko mga katol kasi parang sinisikatan na ako ng araw. Nasisilaw na ako. Sana may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko mga tol. Kahit na nagsanga-sanga na yung mga topic natin, papayaan nyo lang mga tol kasi alam nyo na, wala na akong time na mag ano-ano pa. Basta makasalita ako sa inyo, makashare ako sa inyo. Yun na yun. Pagpasensya nyo lang kasi hindi naman tayo full time na vlogger. Hindi nga ako vlogger, vlogger-vloggeran lang to basta magkita lang tayo dito. Salamat mga tol ingat kayo, sana na-inspire ko na naman kayo, na-motivate ko naman kayo. Sa mga estudyante dyan, mag-aaral kayo mabuti, mga impacto, wag bulakbol. Yung mga nakagraduate na, prepare nyo na eligibility nyo, either board exam, civil service, or NAPOLCOM entrance, kahit ano dyan sa tatlo, pwede. Sa mga pasado na at meron ng eligibility, magpalakas na kayo, jogging-jogging, push-up, sit-ups, ganyan. Basta importante, may hangin ka at hindi ka hihingalin. Yan. Yun lang importante dyan. Sa mga paulit-ulit nagtatanong, age limit natin, 21 to 30 mga tol. Kung overage ka, mahirapan na tayo makakuha ng age waiver ngayon kasi nga marami ng aplikante. Kung kulang ka sa height, so height requirement natin, 5'2 sa babae, 5'4 sa lalaki. Kung under height ka, pwede kang kumuha ng height waiver kung membro ka ng indigenous people or Muslim ka. Kung hindi ka member nun, parang malabo tayo makakuha kasi mahigpit ngayon. Educational attainment, kahit anong course mga tol, basta 4 years, pwede. Okay? Ano pa ba? May asawa, may anak, hiwalay sa asawa, pwede. Wala tayong problema sa asawa. Nasisaryan, pwede. May almoranas, ipa-opera, pwede. May mga luslos, ipa-opera, pwede. Ganon. Malabong mata, depende sa labo. Sobrang labo kasi pababasahin kayo ng chart, baka bumagsak ka. Pero meron pa namang pag-asa mga sobrang labo pa-laser mo, di ba? Yung may mga appendicitis, depende sa doktor. Basta lahat about medical issue mga tol, hindi ko siya masyadong pwedeng bigyan ng 100% answer. Yung ibang sakit kasi hindi naman ako doktor. So, ang doktor ang mag-check sa inyo mga tol. Sila magsasabi kung pwede ka o hindi. Pero, yun nga, sabi ko, ang mga sure talaga na hindi makapasok, may mga HEPA, yan. Yung TB, tinanong ko, rin daw. Basta yung something na nakakahawa. Kahit na yung iba sabi magaling na, pero siyempre, madite kasi sa dugo yan mga tol kasi na-check din dugo. Tapos, ano pa ba? Madalas itanong. Scoliosis, depende sa scoliosis. Kung light lang, magaya ng ibang classmates ko, pwede. Pero kung malala na, double scoliosis na, disqualified yun. Sana, nakatulong sa inyo talaga to kasi yun lang yung maalala ko pasensya na, sige lang pag may makatime ulit tayo, kwentuhan ulit tayo mga tol good luck mga tol sana makapasok kayo sa PNP at makatrabaho ko na kayo at excited na ako na makasama kayo kasi marami pa ako tips na ibigay sa inyo pag less po na kayo. Mas doon tayo mag-focus kasi hindi lahat ng nagiging pulis kala mo okay ka na, maraming pulis na napapahamak kasi hindi rin naman alam ang gagawin. Nagkakakaso, wala na, nakaletsi-letsi na naman ang buhay. Good luck mga tol at maliligo na ako at may duty ako. Tingnan nyo, sinikatan na ako ng araw mga tol. Nasilaw na ako. I love you all mga tol. Mama chup chup. Bye bye.